ang topic kasi natin is yung cooling. So, puntahan muna natin yung mainit na part. So, naka-hormonal therapy ako ngayon. So, I know yung experience ng napakainit. Pero ikikwento ko muna yung mainit na part, which is yung kung paano ako nagkaroon ng start na yung tumor ko. So, I'm 45 years old right now. Nag-start yung aking tumor December 2022, 3 days before my birthday. So, nakapako siya, nakahiga lang ako sa bed ko. Sabi ko, hindi ito dapat. Wala ito dapat. Ano man ito noon? Yan. So, yun yung una ko sinabi sa sarili ko. Siyempre, may kaba, may takot. So, buong 2023, I decided na i-hide ito. I-hide. Kaya na, yeah. Ang sinabihan ko lang ay limited friends. And naka-hide siya sa family and relatives. Sa takot. Sa takot sa financial. And honestly, yun yung number one is the financial side. In a denial pa rin naman, yung first half ng 2023 ko, nag-enjoy pa ako. In-enjoy ko pa yung life. Sabi ko, kung last na to, enjoy ko na muna. Pero nung half of the year na-injured ang aking lola, hindi siya nakalakad for 4 months, parang yun yung sign na mag-diet ako. Diet in terms of no rice, no chemical. So, iniisip ko na kapag nag-diet ako, nag-cleansing ako, ay matatanggal ang bukol. So, mawawala, matutunaw, kasi cleanse. Oo. Yeah. Marami rin testimony na gano'n. Talagang sila talagang Nag-diet talaga. As in, natutunaw, gano'n. Nag-fasting talaga sila. Nag-fasting. Merong mga gano'n. Merong gano'n. Pero, sa akin, ay hindi natunaw. Nandun na siya. So, hindi siya natunaw. And during that time, wala na akong makuha ng turmeric ng time na yon. So, medyo nung pagpasok ng 2024, healthy lang, healthy lifestyle lang, healthy lifestyle, turmeric. Walang masama doon. Bago ako buksan. Kasi, pero, nag-research na ako ng mga hospital kung saan ako pwede. Financially, alam kong hindi ko masusustain yung magiging treatment ko kung bubuksan ako ng 2023. So, pagpasok ng 2024, January yun, doon na nag-start yung 6 days na may pain na yung bukol ko. Kasi aside doon sa bukol, syempre may mga stress ka, may mga anxiety ka na sa katawan. So, nagre-react siya. Hindi pa, ano pa lang ako, ultrasound pa lang yan. Isa pa lang ultrasound. And then, nung naramdaman ko na yon, doon na yung ito yung gabi na pumunta, in-invite ako doon sa isang NGO na mga friends ko. Doon ako umiyak sa kanila, sabi ko hindi ko na to kaya, hindi ko na maitago. And because of that, napag-pray over nila ako. Tapos yun na yung time na sinabi ko ito sa isang tita ko, at yung tita ko na yung nagsabi sa mga relatives namin. So ang sabi nila is, yun nga, kailangan mo nang ipa-check up. And meron din kasi akong tita na dumaan din sa ganitong journey, pero hindi niya shinare masyado yung kwento niya. Kasi nga, dahil siguro ayaw niya rin mag-alala rin kami. So, during that time, yun na yung pasimula, yun na yung sabi ko, ready na akong i-check up. By February 15 nun, after the Valentine's nung time na yun, ay pumunta ako ng Inares, Montalban para ipa-check up sa surgeon yung bukol ko. To cut the long story short, by April that year, April 2024, doon ako na excision of mass sa public hospital. And yung dahil wala silang biopsy, wala silang mga breast panel, thankful din naman ako na inoffer ng tita ko na siya mag-aasikaso sa Rizal Medical. So yung tumor ko nung inoperahan ako ay nilalamove. Ginoyride. Ginoyride siya papunta ng bahay nila. The following day niya dinala sa RMC. Dahil yun yung naging status ko dun sa Inares,
Well, yun yung napakainit ng walang aircon doon, Oo. electric fan. Yeah. Doon ko naranasan yung suffocation nung Yes. pag-gising ko ng after ng opera ko, parang nasusuffocate. Yes. Kasi nang init, sabi ko, ganito yung pakiramdam. Thankful naman ako na yung nagbabantay sa akin, tapos yung mga nandun sa ward, ginitna nila ako dun sa isang electric fan sa gitna, kahit may masungit na nurse. Bawal yan. Yun. So, yun yung mga experience ko dun sa Kasi bakit? Kasi wala kang pera eh. So, titiisin mo lahat yun. Tiniis ko lahat yun. Sa ngalan ng libreng gamutan, nauuwi ako na, hindi ganun kalaki ang ilalabas kong pera. Bago ko pumasok sa journey, ang pera ko lang talaga noon technically ay 6,000 pesos. Sabi ko doon sa nagpapatay, bahala ka na dyan. Kasi hindi ko rin alam kung kung magkano gagastos yung bahala ka na dyan. So yun. So it turned out, yun nga, nung after matapos, ay thankful dun sa hindi pa PhilHealth atanan malasakit, yes. And nakasurvive ako for that initial excision of mass pala. And malakas ako agad kasi maliit lang naman ang natanggal sa akin ng time ko. Stage ano ka? Stage 2A. Stage 2A. Stage 2. Yeah. 2A. So, further, yung story naman nung MRM ko, na-endorse na ako agad ng surgeon ko from Inares to Amang. And nagpa-check up na ako agad. Ang dami kong check up, ang dami kong CT scan, ang dami kong test. But it took me 4 months before ako mailagay sa operating room. With that 4 months, para alam din ng lahat, yung tinanggal na tumor sa akin, which is 2.5, may naiwan na 0.1 cm. Yes. So, once na may mga situation na ganon, may possibility na lumaki ang bukol ulit. So, bumalik siya by 4 months, ganon ulit ang size, 2 point something. So, yun yung nakita doon sa MRM ko, na naging 2 point, delikado. And yung sa akin ay 0.1 cm na lang siya from the clear margin. Imagine that. Kung dumikit pa yon, yun na yun. Thankful ako kay God na hindi niya ako pinabayaan at binigyan niya pa sa 4 months na yun, hindi dumikit. Tumigil din, Possible, yeah, yes. Yung pala yung margin na yun. So ngayon, yun yung reason bakit ako kailangan i-radiation. So yung radiation naman na yun ay sa private sa Cardinal. Kabado rin ako. Actually, nung nagka-check up ako, hindi ko alam kung anong mangyayari. Kung may babayaran yun, sabi ko, tapos na ba ako? Kasi hindi ko alam kung may babayaran yun. Sabi ko, last siguro to. Kasi private and endorsed. Thankful din. Kinover din siya ni PhilHealth. 5,000 lang ang nilabas ko doon. 5,000 na nakuha ko from DSWD. Yun yung binayad ko. Yan yung hirap na hirap ako ng year na yan, 2024. Financially, hindi ko alam kung paano ako nag-survive. But, with God's grace, may mga tao talagang tinapik na hindi ka humihingi pero kusa silang nagbibigay. And dun nakikita nga yung grace, napaka-gracious ni God sa life natin, sa life ko rin, dun ko nakita. Na hindi ka niya talaga pinapabayaan. So nakalampas ulit tayo ng MRM, nakalampas ako ng 19 session ng radiation without paying that much. And by 2025, yun na yung chemo year ko. So I have fear ng chemo and at the same time may anxiety ako. So every time na uupo ako sa chemo ko, umiiyak ako talaga. So hindi ko na, ngayon ko na siya sasabihin, kwento, I have a family problem during that time. So yung pinakamataas na 2024, pumasok in 2025, I'm battling this cancer with family problem. So yung lahat ng stress, lahat ng anxiety, lahat ng takot ko dun sa chemo. Sunod-sunod, sabay-sabay. Kaya, yes. So yung emotions ko, dahil syempre, nagsabay-sabay siya. So every time iiyak ako ng chemo chair, minsan 1 oras ako umiiyak. So tumutulo siya ng kusa. Pero nagpe-pray ako.
during the sessions, pinagpipray ko naman talaga. Yeah. And thankful na rin naman ako na nung natapos, actually 4 session lang siya sa akin. After that ay naging hormonal therapy na ako, continuous medication pa rin naman ako. Buserelin and tamoxifen. Honestly, after that chemo, I felt like I'm a new creation ni God. Everything has changed dun sa life ko. Ito na po yung cooling part. Yeah. Yung cooling part ko is nagkaroon ako ng mga community sa iba't ibang places, even sa online, sa Facebook. Yes. And that helped me, parang naging confident din ako sa help ni God na to share din my journey to the people na dumaan din sa situation namin. So lahat ng knowledge na nakuha ko, ako lahat nag-gain kasi lahat bago sa akin lahat, wala man nagtuturo. So lahat ng natutunan ko doon ay yun ang sinishare ko ngayon sa mga tao, and kung paano rin magkaroon ng community, yung mga feeling na nag-iisa, kasi mahirap mag-isa. Napakahirap mag-isa pag ikaw lang sa journey na to, hindi mo talaga kakayanin. And dun sa second half ng 2025, nag-open up lahat ng opportunities sa akin. Ngayon, nag-start na, i-share ko lang paano ko na-feel. Nung time na physical therapy ako for the frozen shoulder, doon lumakas yung katawan ko. Sabi ko, wow, pwede na ulit ako magbuhat ng bag. Kasi hindi ko talaga mabuhat dahil hindi makagana to eh. Ang laki ng takot ko, na baby ko siya, kaya nagka-frozen shoulder. Pero nung nag-open up after the physical therapy, yun yung start na. Nag-online selling. Advice ba tayo mag-physical therapy? Pag may frozen shoulder, pwede. Anything na pain, yes. Lymphedema, yeah, pwede. Yes. So, sinishare ko na rin sa lahat na pwedeng mag-physical therapy, ganyan, everything. So, nag-open up, nakapag-start na ako ng online selling business ko. Kumikita na rin kay Meta, So, nag-start nag-open up lahat ng opportunities sa akin financially. Hindi man ito malaki, pero para sa akin, ang laking tulong na niya. And ngayon, kahit unti-unti at least nakakatulong na rin tayo sa kung sino yung nakakailangan. May it be my knowledge na pwede ko i-share, may it be financially small help and things na sumakto rin yung business ko ngayon na aloe soap and aloe product na nagagamit ng mga cancer patients. So yung reviews nila is giving me parang new lease of life. Parang ang saya-saya ko kapag nakakarinig ako ng mga positive reviews. And sabi ko, ginamit ako ni God na maging vessel para mailapit ito dun sa mga taong nangangailangan. Nagkaroon ng purpose yung life ko after the chemo. Honestly, akala ko wala na talaga. Tapos binigyan ako ni God ng bagong purpose in life. And ito na yung cooling part. I'm using it, my second life, to share my journey, to inspire people, and lead everyone to God, na pag sinurrender natin lahat sa Kanya, ay ito yung ibibigay niya sa atin.